6 na taon po at least ang tiniis natin dito po sa kabastusan at kababuyan nitong mga Duterte. Yung nga namumuno po sa ating bansa ay itong si Rodrigo Duterte na nakapiit po ngayon diyan po sa The Hague. Yung napakabastos na bunganga at napakatindi ng pambabastos sa ating mga kababaihan. Okay? We thought medyo natapos na dahil nagbago na ng administrasyon. Pero alam natin nandun pa rin tinatawag nating Duterte effect. Marami pa rin po mga bastos ng mga Pilipino na talagang na-inspire, quote-unquote, doon sa ganong klase ng pag-uugali. Kaya kanina, nung nadinig po natin itong mga binanggit nitong si Bong Suntay, na isa pong congressman, patungkol po dito kay Ann Curtis. Kung paano raw siya nag-init, diba? At nagkaroon ng desire. Okay. He wanted to prove a point which might be legally defensible in his mind. Pero the way he said it and the example that he cited, that was very degrading, that was very demeaning, and that was very misogynistic. Now, dito po sa isang babae na nagkataon po si Ann Curtis. And of course, instead of apologizing, nag-double down pa itong congressman at ginaslight pa yung mga nag-criticize sa kanya. Sabi niya, ito binabasa ko lang po itong tweet ng ABS-CBN News. So nakausap siya after that hearing. Only a dirty mind can impute something which is dirty. Okay, so kasalanan pa pala natin na nabastusan tayo dun sa kanyang mga binanggit. Classic DDS playbook. Ikaw yung gagawa ng kabastusan, ikaw pa yung magagalit, at ikaw pa yung maninisi. Okay, nilalatag ko lang po, no? Kasi talaga nakakabuisit itong natutunghayan natin. No? At pag hindi po natin ito chinek, pag hindi po natin ito nirebuke, at hindi po natin ito kinriticize, lalala po lalo yung sitwasyon. Lalo pong manonormalize yung mga ganyang kabastusan. At mabuti na nga po, tinanggal po sa record ng proceedings kanina yung kanyang napakabastos na binanggit. Sana magtanda dito yung congressman na ito. No? Sana tabla ng hiya. Kasi nakakahiya naman sa atin na na-offend sa napakabastos sa kanyang kataga. At kasalanan pa pala natin. At the very least, dapat mag-apologize siya. Hindi lang dito kay Ann Curtis, kundi sa ating lahat. Dahil hindi po ito yung klase ng asal o pag-uugali na dapat ipinapakita ng isang tao. And more so, isa po siyang halal na opisyal ng ating bansa. May malawak na impluwensya, tinitingala ng kanyang mga taga-suporta. Kaya congressman, huwag ka pong bastos. Seriously, I do not take this kind of remarks lightly. Tulad ng piniliwanag ko po sa inyo kanina, yung konteksto, no? 6 na taon po natin tiniis yung kabastusan ni Duterte. At hanggang ngayon talaga nagre-reverberate pa yung epekto niyan eh. Napakarami pa rin po mga naging bastos na mga Pilipino, bastos na public officials dahil puro sa tono ng galing doon sa itaas dito kay Tatay Digong. And all along, we thought na kahit papano the world is now healing or somehow many of us are already coming to our senses. Then you will encounter statements like this. Coming from a member of Congress said within the halls of Congress sa isang committee hearing. Talaga nakakadismaya po. No? Tapos tayo pa yung ginagawang bobo. Actually, ito nagtugma lang. Kanina po kasi naimbitahan po tayo para magsalita dyan sa Lyceum of the Philippines, dyan po sa Intramuros. They are celebrating their 74th founding anniversary at meron silang founders lecture. For some reason, ako'y naisip nila at naimbitahan para magbigay ng founders lecture kanina. Actually, bago ko pa nadinig itong mga sinabi ni Bong Suntay. Yun yung mga pinag-uusapan ko kanina. Kasama yun sa mga diniscuss ko dun sa aking presentation kanina. Kung paano nawala yung decency and sense of morality para sa ating maraming mga kababayan bilang epekto nitong kabastusan ng Duterte years, itong si Tatay Digong. Di ba? Binabanggit ko nga lagi, maraming actual casualties itong Duterte administration. If you talk about the drug war, buhay, mga pamilyang nasira,
dahil hindi po nabigyan ng due process. Pero isa rin po sa mga naging biktima, isa po sa mga naging casualties itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay itong ating kaluluwa bilang isang tao, bilang isang bansa rather. Yung ating moral fiber, yung lagi ko binabanggit po sa inyo. Yung ating pong konsensya bilang mga Pilipino. Kasama na rin po yung ating sense of morality. Hindi nga, di ba naalala nyo noong mga panahon na yon, pag binanggit mo yung word na, naku, sana disente. Parang ikaw pa yung masamang tao, no? Parang ikaw yung corny, ikaw pa yung mali. Pag binabanggit mo yung mga tamang gawi. Dahil nga, yung tono mula ron sa itaas, talagang nuknukan ng kababuyan at kabastusan. And we thought kahit paano may konting recovery na, no? Dahil nagpalitan ng administrasyon, hindi na tayo nakakadinig ng presidente nagmumura, nangahalik ng babae sa isang official event sa Filipino community sa abroad. Yung mga napakabastos sa mga miyembro ng kanyang gabinete, nasa pribadong sektor na ngayon. Pero meron pa rin palang epekto, no? Kahit paano. Makakarinig pa rin tayo ng mga ganitong kabastusan. Kaya talaga nakakadismaya po. No? Dami ko naiisip, no? Hahaba lang to pag binanggit ko lahat, no? Pero anyway, I hope po, no? I hope kayong mga nanonood nitong ating podcast, kayong mga matitino pa po mag-isip. Sana po panindigan natin yung tama. Of course, we're all imperfect beings, no? Lahat po tayo may mga pagkakamali. Pero what separates imperfect individuals from other imperfect individuals is with the way we strive to become better versions of ourselves. Dahil kung ikaw, imperfect as you are, you're already accepting that you are imperfect at hanggang ganyan ka na lang, bastos ka lang talaga, madumi yung bunganga mo, hindi ka marunong makapagkapwa-tao, hindi ka naniniwala sa due process, hindi ka naniniwala sa accountability. Kung naniniwala ka na hanggang dyan ka na lang because that is your authentic self, that to me is your personal tragedy. Pero hindi dapat ganyan mag-isip ang mas nakararaming Pilipino o mga tao. Every day, we try to be a better version of ourselves. Mahirap, hindi po yan madali. Pero as long as the consciousness is there, as long as we strive to do it, despite all the odds, even if it's too hard, at least we know that somewhere, somehow, we will achieve that goal. Does it make sense? No?